pangalan ni na Vice President Jejomar Binay at ang umunoy mga dami ni Vice President. Pero ang kapansin-pansin dito ay ang Vice President Jejomar Binay at ang umunoy mga dami ni Vice President. Pero ang kapansin-pansin dito ay ang mga... At ang pinag-aanap na si Gerardo Limlingan Jr. mula sa isang bangko sa Makati, may mga nai-transfer na pera patungo ng Canada noong 2013 hanggang 2014. May tatlong transaksyon na tig $43,000, tatlong transaksyon din na tig $35,000 at isang $45,000. Bukod pa ito sa solong account ni Jerry Limlingan na may perang patungo din ng Canada na $20,000, $73,000 at $51,000 noong 2008 hanggang 2009. Base sa sinumiting report ng AMLAC, daang milyong piso ang naging transaksyon sa accounts ni Binay at Limlingan, magkasama man o magkahiwalay mula noong 2008. May $330,000, may $250,000, $317,000, $250,000, $317 Makati City Hall. Pero ayon sa report ng AMLAC, bilyon-bilyon ang depositalan na umaabot 1.8 billion pesos. Karamihan dito ay cash sama man o magkahiwalay. Merong mahigit na 70 transaksyon hanggang 2012 na may kabuang 1.8. Iba pa rin ito sa mga na-monitor ng AMLAC na transaksyon ni Limlingan sa mga trust at Kasi September 2010, pumasok na 2 bilyong kihang withdrawal sa kanilang mga accounts. Binenta na rin ang mga investments at securities na nakapangalan sa umano'y mga dummies. Ayon sa AMLAC, mula noong Agosto 2014, mahigit na 3 bilyong piso ang nai-withdraw, naibenta o nai-encash na deposito at investments ni Limlingan at Baloloy. Ayon kay Mercado, napakalagang lumutang ang dalawa sa isyong ito. Pero ayon kay Vice Presidente Binay, gawa-gawa lamang ang lahat ng ito. Tahasang inakusahan niya na sinungaling ang AMLAC. Mali daw ang mga dokumento na sinumite ng AMLAC sa Court of Appeals. Pinanindigan din ni Binay na mayroon lamang siyang 5 bank accounts taliwas sa report ng AMLAC. At bukod sa sweldo ay may dati na raw siyang mga investments at negosyo. Gayon din ang mga depositong campaign contributions. Mga manghuhula umano ang mga taga-AMLAC. Inulit din ni Binay na confidential ang impormasyon ng AMLAC at labag sa batas ang pagre-report nito. Kinontra si Secretary Laila de Lima, wala daw nilalabag na batas ang media sa pagre-report ng petisyon ng AMLAC at freeze order ng korte. Just like any other case imbued with public interest, I think media has the right to report those developments in a case. Wala naman akong alam na nag-issue ng gag order, for example, ang Court of Appeals on that. Ayon sa Anti-Money Laundering Act, on that.